Hello guys, welcome here to Cooper's Hub. So kung mahilig ka sa sapatos, basketball, or pareho, this channel is perfect for you. Cooper's Hub. So as you can see, I have here the Giannis Immortality 3, released last July 2023 lang, and it retails right now for 4,295 pesos lang. And of course, there are other colorways. I got here is the black and white color. Actually, nihintay ko yung blue and white. Blue tan white colorway nito. But hindi na ako nakapaghintay and I bought this one. Of course, black and white is a classic color. So, never ka magkakamali sa black and white. What I got here is size 9.5 US. Very lightweight and balanced yung weight ng sapatos na to. Let's talk about the materials na ginamit. So, umpisa natin sa top side dito. The materials is good enough considering the price of the shoes. But I just think na medyo manipis yung ginamit dito ni Nike. By the way, ginamit ko na itong shoes once sa laro. And pag meron lang malalaking movement sa ginagawa, parang nalalambutan lang ako. Parang hindi lang ako sanay sa ganitong kalambot na material dito sa taas. Dito naman sa gilid, may net material yung ginamit nila dyan. Net pattern. So, basically open yan. Yan. It's a good thing kasi hindi mag-overheat yung paa mo. Lalo na kung pawisin yung paa mo. Hindi pagpapawisan ng todo since may ventilation yung sapatos dito sa both sides. Titingnan nyo dito sa loob, meron siyang strap na connected dito sa lace. It's a good thing din kasi magdadagdag to ng more lockdown and stability sa paa mo. Lalo na kapag tumatakbuhan ka. Naman sa tang ng sapatos, nothing special, just the average tang or padding. And there's a Giannis logo, of course. Okay, let's go about the heel. So, dito naman sa heel, medyo naninipisan lang ako sa padding na ginamit nila. Pero yung lockdown, goods na goods yung lockdown. Wala naman ang complaints. Just, I think Nike should use a thicker padding dito sa lockdown. Or dito sa heel side rather. Yan, dito sa loob. As you can see, similar pa rin naman sa Giannis Immortality 2. Parang ang big difference din niya is, aside from the materials, is itong, in terms of designs and details, itong reverse swoosh logo na nilagay nila ngayon. Pinalaki nila and hindi, yan, nakatahi yan. Dating naman sa comfort, nung ginagamit yung shoes na to, good enough naman to. Masarap sa paa. May naramdaman lang ako na konting soreness. Siguro dahil kailangan i-break yung sapatos. But that's normal naman sa mga bagong sapatos, diba? Most of the time naman, kailangan mo talagang gamitin pa ng konti bago mo maramdaman yung the best quality or best comfort ng sapatos. So about sa cushion, gumamit sila ng Renew technology. I think ginamit din nila to sa Giannis Immortality 2. So Renew technology, ginagamit nila ito madalas sa mga budget shoes line nila. I have nothing to complain naman sa Renew cushioning ni Nike. Sa pagtalon, sa pagtakbo, wala ka namang mararamdamang masakit sa paa mo or sa heel mo. Yung impact, kayang-kayang i-absorb. And here, on the outsole or the traction, yan, similar pa rin naman sa Giannis Immortality 2. Just a little concerned about these broken lines na to. Since instead of solid lines, meron siyang maliliit na line tulad yan. So, inisip ko lang baka madali siyang masira eventually, lalo na kung sa rough court ka madalas naglalaro. But I think it's durable enough naman since may XDR tagging naman to. And about this engraved line here in the middle, I think it's causing sometimes inconsistency dun sa traction or sa kapit nito. Siguro, nung ginamit ko, siguro kung dito natatapat yung buwelo ko or puwersa ng pagbuwelo ko, siguro dun ko nararamdaman yung, or napapansin yung inconsistencies. Hindi ko alam kung bakit dito nilagay ni Nike itong engraved line sa middle. Since dito dahil lagi buwelo, syempre, di ba, sa gitna, at lalo dito sa may heel side. Makapit pa rin naman, hindi naman ako nadulas yung ginagamit ko. It's just that sometimes may little
inconsistency lang sa traction or sa kapit. Overall, this Giannis Immortality 3 has a good cushioning, good traction, comfortable sa paa. Wala ka naman mako-complain dito, especially budget shoes line ito. For 4,295, magkakaroon ka ng gantong quality sapatos. Sulit yun. Sulit yun. Although it's not perfect, pero sulit pa rin naman. That's it guys for this video. We're done reviewing the Giannis Immortality 3. Thank you so much for your time. Please don't forget to hit the subscribe and like button.